Anak, magbihis ka at pupunta tayo sa reunion ng pamilya. Masaya iyon para makita mo rin ang mga pinsan mo. Nakangiting wika ni Grace sa kanyang 7 taong gulang na anak na si Shelly. Kailangan pa po ba nating pumunta doon, Nay? Nung nakaraang taon po na pumunta ako, ay hindi naman maganda ang pakitungo sa akin ng mga pinsan ko. Kaya kung pwede po, ay wag na lang po tayong pumunta. Tugon ni Shelly sa ina. Wag mo nang isipin iyon, anak. Minsan lang ang salo-salong ito sa isang taon. Kaya magbihis ka na at pupunta tayo. Para rin makasama mo ang mga lolo at lola mo. Tiyak ako na masaya silang makita ka. Sambit muli ni Grace. Labag man sa kalooban ni Shelly ay pinili niya ang pinakamaganda niyang damit upang isuot. Ayaw kasi niyang mangyari na naman sa kanya na ipinahiya siya ng ibang pinsan dahil sa simple at walang tatak ang kanyang damit noong nakaraang taon. Nang makarating sa pagtitipon ang mag-ina ay halata ni Shelly ang pagkasabik sa mukha ng ina na makasama ang pamilya, ngunit bakas din nito ang pangamba. Ayon ang lolo at lola mo, anak. Puntahan mo sila para makapagmano ka. Wika ng ina sa kanyang anak. Nang matanaw ng bata ang kinaroroonan ng kaniyang mga lolo at lola, ay nasabik din siyang lapitan ng mga ito sapagkat nakita niya kung paano hagkan at kausapin ng mga ito ang kanyang mga pinsan. Agad lumapit ang bata at saka pilit na kinukuha ang kamay ng matanda upang siya ay magmano. Ngunit malamig ang pakikitungo ng mga ito sa kanya na lubos niyang hindi maunawaan. Maya-maya ay lumapit kay Grace ang pinsan nitong si Cleo. "Waitress, pakikuha nga ako ng wine," sambit naman ng babae. "Aba, Grace, ikaw pala yan. Hindi kita nakilala. Pasensya ka na kung napagkamalan kitang waitress. Halos magkaparehas kasi kayo ng suot. Nakakatuwa naman na makita ka dito. Buti nakapunta ka." Dagdag pa ni Cleo. "Kinagagalak din kita makita ngayon, Cleo. Kumusta ka na at ang pamilya mo?" Magalang na tanong ni Grace. "Heto, maayos pa rin naman. Inuubos ko ang oras ko sa mga pag-aasikaso ng negosyo ng asawa ko at pagpunta sa ibang bansa. Ang mga bata, lahat sila ay eksklusibong paaralan. Lahat sila ay nag-aaral. Ikaw, kumusta? Kasama mo ba ang anak mo?" "Ay, ayun siya. Kitang-kita siya. Kasi naman, tingnan mo ang itsura niya. Sana naman ay ginayakan mo ng maayos." Patuloy ng pinsan. Napayuko na lamang si Grace sa lahat ng sinabi ni Cleo. Kitang-kita naman ng batang si Shelly kung paano nag-iba ang itsura ng kanyang ina. Nasasaktan din siyang pagmasdan kung paano maliitin ng mga ito ang kanyang nanay. Nang paalis na sila, ay isa-isang nagbibigay ng regalo ang mga lolo at lola nila. Malalaki ang lahat ng regalo na naibigay sa mga batang naroroon. Ngunit kay Shelly ay 100 piso lamang. "Hindi ko kasi alam na pupunta kayo, kaya hindi ako nakabili ng para sa inyo," sambit ng matanda. Kinuha ni Shelly ang pera at unti-unting nilamukos at isinilid sa kanyang bulsa. "Nay, sa susunod po ay huwag na tayong pumunta sa reunion. Sa totoo lamang po ay kating-kati na ako sa damit ko. Saka mas masaya pa po yung magkasabay tayong kumakain sa hapunan habang nagkukwentuhan at nanonood ng telebisyon." Saad ng bata sa ina. Nangingilid man ang luha ay tumango na lamang si Grace. "Pasensya ka na anak ha. Gusto ko lang naman kasi na
mailapit ka sa mga kamag-anak natin. Wika ng ginang. Naalala ni Shelly ang mga nangyari sa salo-salo. Maging ang tagpo noong bata pa siya na halos lumuhod ang kanyang ina para lamang makahanap ng kakarampot na pera upang may paggamot siya nito nang siya ay nagkaroon ng sakit. Naguguluhan siya dahil kung kamag-anak nila ang mga iyon, ay ganoon na lamang ang pagtrato sa nanay niya. Upang malaman niya ang katotohanan, ay nagtanong siya sa matalik na kaibigan ng kanyang ina. Alam mo, Shelly, wala ako sa lugar para magsabi nito sa'yo. Saka, bata ka pa, dapat ay hindi ka nakikisali sa ganyang usapan. Saad ni Leah, matalik na kaibigan ni Grace at ninang ng bata. Sige na po, ninang. Nalulungkot po kasi ako sa mga ginagawa nila sa nanay ko. Pagpupumilit ng bata. Galit kasi ang pamilya niya sa nanay mo dahil hindi siya nakapangasawa ng mayaman tulad ng kanilang pamilya. Maraming mayayaman ang naliligaw sa kanya noon, ngunit ang pinili niya ay ang tatay mo na isang karpintero. Kwento naman ni Leah. Ngunit mabait naman po ang tatay ko. Mahal na mahal po niya kami nung nabubuhay pa siya. Saad muli ni Shelly. Oo, Shelly. Pero may mga tao kasi na mas matimbang ang pera at katayuan sa buhay. Kaya ipangako mo sa akin na magiging mabait kang bata at lagi mong aalagaan ang nanay mo dahil ikaw na lang ang mayroon siya. Sambit ng ninang ng bata. Mula noon ay natatak na sa isip ni Shelly na kailangan ay may marating siya sa buhay. Nais niyang maiahon ang ina sa kahirapan upang sa gayon ay hindi na ito maliitin na kung sino paman. Nag-aral siya ng husto at nang magkolehiyo ay nakakuha siya ng scholarship sa ibang bansa. Nang makatapos ay nagkatrabaho at isinama na niya ng tuluyan sa Amerika ang kaniyang ina. Doon ay namuhay sila ng masagana dahil na rin sa pagtiyaga ni Shelly at sa maganda nitong hanap buhay. Sigurado ka ba sa gagawin natin, anak? Saad ni Grace sa kanyang ina. Sa totoo lang ay ayaw ko na silang makita, Nay. Pero matagal kong hinintay ang araw na ito. Wika ng anak. Umuwi pa Pilipinas ang mag-ina dahil sa unang pagkakataon ay inanyayahan sila ng pamilya sa kanilang reunion. Nang makarating sila doon, ay tila ibang-iba ang trato sa kanila ng mga ito. Marahil na rin kasi ay mas nakakaangat na ang buhay ng mag-ina kaysa mga ito. Lumapit si Cleo sa kanila, maging ang ibang kamag-anak at ang lolo at lola ni Shelly. Mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanila. Patuloy ang pangamusta ng mga ito saka ang mga pagpuri sa mag-ina hanggang sa nagsalita na si Shelly. Ha 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 ha. Nakakatuwa at nakakatawa na ganyan na ang lumalabas sa bibig ninyo. Ngayon, samantalang noon ay grabe ninyong matahin ang nanay ko. Hindi ko nga alam noon bakit pinagsiksikan pa ng nanay ko ang sarili niya sa pamilyang ito, gayong wala naman talagang tunay na tao rito. Bungad ni Shirley. Anak, tama na yan. Pigil ng ina. Hayaan mo ako, Nay. Nang malaman ng mga taong ito na sumasamba sa mga material na bagay kung ano talaga sila sa mundo, at nang malaman din nila na hindi na natin kailanman ipagsiksikan ang sarili natin sa kanila.
Ito na ang huling pagpunta namin sa reunion. Dahil ang tunay na reunion ng pamilya ay pagkukonekta sa kamag-anak ng buong pagmamahal. At wala kayo ng bagay na iyon. Sambit pa ng dalaga. Tara na po, Nay. Bumalik na po tayo sa hotel. Mas masaya pa po ang kumain ng hapunan. Kasama kayo habang magkukwentuhan at nanonood ng telebisyon kaysa manatili dito. Saad ni Shelly sa kanyang ina. Mas pinili na lamang ng mag-ina ang mamuhay ng tahimik at sila na lamang. Iwinaksi na rin ni Shelly ang sama ng loob niya sa kanyang mga kamag-anak ng ina sa lahat ng ginagawa ng mga ito. Para sa kanya, ang tanging pamilya na mayroon sila ng ina ay ang isa't isa. Hanggang dito na lamang muna mga katropa. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento na ito. Maraming salamat sa inyong suporta. Thank you and God bless.